darkness, you're my guide. In your love I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Walking through the valley low, feeling your light around me glow. In the darkness you're my guide. In your love I will abide. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. Your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. On the mountain high I see your creation wild and free. Every heartbeat sings your praise. With my soul, my hands I raise. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. In your grace I am reborn. When the storm is raging near, you're the voice I long to hear. Steady anchor for my soul. In your hand I am made whole. Hallelujah to the King. Lift my voice and let it ring. Jesus Christ, our Savior born. Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, September 30,
2025 at ang topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Juan 3:3 ay magaganap lamang pagkatapos ng final judgment. Again mga kapatid, ang topic ay ang Juan 3:3 ay magaganap lamang pagkatapos ng final judgment. So basahin nyo na lang kung ano yung nilalaman ng John 3:3 mga kapatid. So sa ating setup ng debate, 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. So rule number 1, yung depend sa first stand. So ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Rule number 2, yung close-ended question, ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung pagpipilian. Rule number 3, 10 seconds rule. Kung wala kayong mapili or hindi nyo sasagutin ang tanong, meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. At no objection dyan. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay may disiplina yan. Minus 1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, hindi din yung panlalait at pagmumura, hindi pinapahintulutan. Pero yung mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, ay hindi ko papayagang maitanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, you can ask question, personal question, or sensitive question. Ngunit pwede ding tanggihan ng ating debatista mga kapatid o sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, liability disclaimer bilang tagamamangitan. Ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkisira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako yung tatayo moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes bro, sumasangayon po ako. At yung ating negative? Yes bro, sumasangayon. Okay, at pakilala muna ang ating mga debatista mga kapatid sa hindi nakakilala. At syempre, konting preview sa inyong patutunayan ngayon. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi po sa ating lahat, no? Sa mga nanonood ng live na ito. Ako po si Samuel Tahoda ng MCGO o Members Church of God Universal. So kami po dito ay naniniwala na itong sinasabi ni Kristo sa John 3:3 na maliban ng tao ay pananganak muli hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Ito pong pagkapanganak muli na binabanggit dito, kami po ay naniniwala na ito ay magaganap pa lamang, hindi ngayon, kundi sa final judgment pa lamang. So doon pa natin yan tatanggapin. So yan po ang ating tatalakayin, ilalahad sa inyo sa gabi pong ito gamit po yung Biblia. Salamat. Okay, Samuel Tahuda mga kapatid, again ang MCGU ang ating affirmative. Dako tayo sa tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Yes, sa mapagpalang gabi sa inyong lahat. Muli ang inyong lingkod, Brother Eric Deneva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. Nawala ba ako? So, God bless sa inyo at tayo po ay tatayo bilang negatibo sa paksang ito at lakayin, no? At ako'y umaasa. Hello. Umaasa po tayo na ito po ay magkakaroon ng magandang pag-aaral at kapupulutan ng mga nakikinig para sa kanilang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At umaasa po tayo na tayo po ay bibigyan ng maganda laban ng ating kaibigan na si Brother Samuel. At ganyan din, God bless po kay Brother Russia, no? Ang ating moderator, isang moderator ng bayan, kumbaga, no? Tatayo bilang moderator. God bless po sa inyo. Ilang. Okay, thank you, Pastor Eric, mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Pero before pala yan,
sa ating mga audience yan, you can share your ating live streaming ngayon. You can comment mga kapatid at follower sa ating comment box dahil automatic na nagtatag na yung lahat ng friends nyo. Or you can comment at highlights mga kapatid. Yan yung mga keyword ng Facebook para madali tayong makapatag mga kapatid ng ating mga friends. No? So again, dito simulan na natin ang ating debate. At bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative na si Brother Samuel Tahuda sa kanyang patutunayan na ang John 3:3 ay magaganap lamang pagkatapos ng final judgment. Bro Sam, gagamit ka ng DG Bible ulit, no? Okay. Prepare ko lang, bro, ha? Yung first, babasahin ko lang naman is John 3:3 at saka ano po, yung 1 Peter 1:23. So yan naman na yung dito na yan. Tapos babalik ako sa John 3 ulit. Okay, so prepare ko lang. Wait lang, bro. Makikita din kaya yung screen ng cellphone ko. Ayan. Tapos, yan, nakikita naman. Pastor Eric? Nadidinig ko yung self ko, ah. Okay, bro Sam, your time start now, bro. Sam? Kamute ka ata. Sam? Nakamute ka ata, Sam? Sam, nakamute ka? Hindi ka madinig sa live? Okay, nag-out. Hello. Ayan. Proceed ka, Sam. Okay po. So sa gabi pong ito, papatunayan po natin sa inyo na ito pong binabanggit ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa John 3:3 ay sa final judgment pa lang po natin ito magaganap. Kasi po, ito pong sinasabi niya may panganak muli, ito po yung pagbibigay ng katawang maluwalhati. So, yan po yung stand namin dito no, na yung John 3:3, yung born again kung tawagin nila, yan po ay ang pagbibigay ng katawang maluwalhati. So ito, umpisan po natin sa ganito, no. So dito kasi sa John 3:3, pagka basahin natin ito, no, dito sa Tagalog ang sabi, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makita ng kaharian ng Diyos. So dito, mayroong ibinabanggit na ipanganak muli. At ito pong katagang ipanganak muli, kung sa English po, ito, ang sabi po nito ay except a man be born again. So sa Biblia po, si Kristo, meron po siyang tinatawag na born again, no? Kung ang sabi dito sa King James Version. Na itong born again na ito, na salita, ay makikita din naman natin doon sa 1 Peter 1:23. Ipapakita lang natin sa inyo. No? Sa 1 Peter 1:23, meron ding sinasabi na born again. Pero hindi po ito sila magkapareho. Ayan. Sana makita yung ko sa live. So, ang sabi dito, no, being born again, not of corruptible seed. So, kung papansinin niyo po dito po sa baba, dito sa Greek, no, yan pong being born again dyan, ay meron po yung number na G313, yung born again. Pagka titingnan natin yung G313 na number, ang lumalabas po ay ito, anaginaw. Na meaning, no, to beget or extension, bear again, beget. So, yan yung ginamit sa 1 Peter 1:23 na isinalin sa English na born again, G313. Kung titingnan naman po natin sa John 3:3, ay iba naman po yung ginamit po sa Greek original. Sabi dito, no? Yung born again dito, pagkatingnan mo siya, ayan, just answer realizing to except a man be born again. So magkahiwalay po yung born at saka again, no? Yung born ginaw at saka yung again dito is din, no? From above, by analogy, from the first, by implication, anyo, from above. So ibig sabihin po, ang born again dito ay ginaw din, no? So ang naman po, yun naman pong sa 1 Peter 1:23 is anaginaw. So ang pinupunto ko lang dito, na magkaiba dapat to sila isalin. Hindi dapat ito isalin pareho na born again. Kasi dapat itong John 3:3 na ito
ang tamang salinsana nito ay ganito, no? Ito, no? Sabi dito sa New English Translation, Jesus replied, I tell you the solemn truth, unless a person is born from above, he cannot see the kingdom of God. So, ang tamang salin pala dapat nito ay born from above. Yun po yung ipapanganak ka mula sa itaas, na yung mga kasangkapan na gagamitin para mabuo ka or yung katawan mo ay hindi po galing dito sa lupa, kundi galing po sa taas o born from above. Kaya kung mapapansin ninyo, ang tinutukoy ni Kristo dito na sinasabing pagkabuhay na magmuli or pagkabuhay mula sa itaas, ay hindi po ito tumutukoy sa panahon natin ngayon, kundi meron po siyang iba na ano po. Ito tuloy po natin ang basa, no? So, Tagalog gamitin natin. So, siya diretso na lang dyan sa John 3:4 patuloy. Okay. Okay, so kung itutuloy po natin ang basa sa verse 4, sabi niya dito, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ipanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, verse 5, maliban na ang tayo panganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So dito, meron palang kaharian ng Diyos na kung saan dapat nating pasukin. Di po ba? Na kung saan ang makakapasok lamang nito ay yun lamang pong ipanganak sa tubig at ng espiritu. So dapat din po makita natin, no, na itong kaharian na binabanggit naman dito ay iba naman to sa kaharian na sinasabi ni Kristo doon sa Mateo 23:13, no, na yung mga nung una, yung mga Hudiyo nung una ay meron po sila or hawak po nila yung susi ng kaharian, alam po nila, pero yung mga gustong pamasok doon ay inaayawan nila. So sabi dito, datapot sa aba ninyo mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi nagsisipasok at ang sipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga pasok. So meron palang kaharian na binabanggit din si Kristo na taglay din naman or meron din namang susi ang mga eskriba at Pariseo. Yang kaharian na yan ay iba naman po yan sa sinasabi niya sa John 18:36. Na ang sabi naman ni Kristo sa John 18:36 ay ganito, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibotang ito. Kung ang kaharian ko ay sanglibotang ito, ang aking mga alipin nga ay makipagbaka upang ako huwag maibigay sa mga Hudiyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. So maliwanag, no, na mayroong kaharian na nandito sa lupa, mayroon ding kaharian na nasa langit. Yung kaharian nandito sa lupa, may susi ang mga eskriba at Pariseo po nun. Pero yung sinasabi ni Kristo sa John 3:5, ang sabi niya, hindi iyon mapapasok ng mga hindi yun mapapasok ng mga tao, maliban na lang kung sila ay panganak sa tubig at ng espiritu. So ngayon, ano ba ang magiging katangian ng isang ipanganak sa sa tubig sa espiritu? Ito basahin po natin, no. Itutuloy natin sa John 3:7 hanggang 8. Sabi dito, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Paano? Tingnan natin sa verse 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. So dito natin makikita ang kaibahan ng ipanganak sa espiritu kumpara sa tayo ngayon na physical, na ipinanganak tayong physical. Kasi yun palang mga ipinanganak sa espiritu, ang kanila pong katangian ay katulad na ng hangin. Na kung saan sabi, humihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalaman kung saan nanggagaling. So tayo naman po na nasa physical pa, ay wala po tayong kakayanan na tulad ng hangin. Na kung saan kaya nating, kumbaga sabihin nating para siyang nag-teleport. Di po ba? Mula sa isang lugar patungo sa napakalayong lugar, kaya ng hangin lakbayin yun sa loob ng isang segundo lamang, parang ganun. Pero sa atin ngayon na nasa physical na kalagayan, wala po tayong kakayanan na ganyan. Pero ang sinasabi ni Kristo, ang mga ipinanganak sa espiritu ay katulad na ng hangin.
Kaya natitiyak natin na itong binabanggit ni Kristo dito, no, na ipapanganak muli, ay ito yung pagbibigay ng panibagong katawan. Kasi sabi nga, kung hindi ka may panganak muli dito sa John 3:3 or panganak sa itaas, hindi ka makakapasok sa langit. So, ano ba ang kailangan para tayo makapasok? No, tayo na kung saan ngayon ay meron po tayong mga ano po, nasa physical pa na kalagayan, may katawan na may kasiraan. Ito bang katawan na may kasiraan natin, makakapasok ba ito sa langit? So basahin po natin yung unang Korinto 15:50, no? 1 Corinthians 15:50 para maalaman po natin kung ano ba yung kailangan para tayo ay makapasok doon sa kaharian ng Diyos na nasa langit. Sabi dito, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So, dito pala, pagka ikaw ay nasa physical pa na katawan, sa anumang paraan, hindi ka magmamana or hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. 'Di ba? Yan yung sabi ni San Pablo, yung sinabing makapagmamana, ibig sabihin, parang makakapasok ka. So, ang gagawin pala, sabi sa unang Korinto 15:51, no? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga katulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So ito palang katawan natin na na may kasiraan, ito'y papalitan ng katawan na walang kasiraan, at kung magkagayon ay pwede na tayong makapasok doon sa langit. Mamanahin na natin, no, ang sabi, yung mga bagay na nasa langit sa 53, no? Verse 53 o ng Korinto 15:53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So, diyan pagka nabihisan ka na, nalagyan ka na ng bagong katawan, so ibig sabihin, ikaw ay naipanganak na, no? Hindi mula dito sa baba na galing sa lupa, kundi ikaw ay pinanganak na ng tubig at ng espiritu, na yan ay pawang mula sa itaas. So, yan po yung kailangan natin, na sinasabi ni Kristo, para makapasok tayo sa langit. Na yan din yung inaaral ni San Pablo naman, na pagka nasa physical ka pa, wala kang kakayanan na makapasok doon sa kaharian ng langit. Pero pagka bibigyan ka na ng isang katawan na makalangit, so doon ka pa lang pwedeng pumasok. Kasi itong physical na katawan natin, no, umangat lang tayo diyan sa ibabaw ng alapaap, no, few kilometers above diyan, ay masisira na itong katawan natin. So imposible talaga na makaangat pa tayo hanggang sa taas. Itong ating katawan na physical. So ang sabi ni Kristo, mula pa noon hanggang ngayon, no, kahit yung mga sige. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Eric ng CJCLS, 7 minutes. Your time start now. Okay. So sabi mo kanina, nasa 3 ng Juan 3 na maliban na ang tayo panganak na muli sa tubig, sa espiritu, ay hindi makakakita ng kaharian ng langit. Ano sa Greek ang makikita dito, at ano ang kahulugan? Okay. Ang Greek po ng makikita po diyan ay ay aido. A primary use on a certain past tense, the others being borrowed from equivalent. To know, be aware, behold, consider, known, look, perceive, see, be sure, tell, understand, wish. Compare, yan po yan. So anong kahulugan ng makikita? Yan ba'y tumutukoy doon sa pupunta ka na doon, o anong kahulugan ng idiin o sa wikang Greek? Okay, ang sabi po dito, no, ay aido, na ang kahulugan po noon is to know, to be aware, behold, no, to consider, to perceive, to see, no. Yan po yun, to perceive, to see, to be sure, to tell. So yan po yung meaning na sinasupply po ng Greek dictionary po sa salitang aido. Okay, so sabi mo para sabi mo ang kahulugan nito
ay maunawaan o magkaroon siya ng ibig sabihin na maunawaan mo o kaya naman ay sinasabi dito na maintindihan mo o maranasan mo na yung sa salitang yon. Ibig Ano pa ang tanong? Ay, naghang pa yata siya. lang sabihin, itong salitang Greek dito ay hindi kumakahulugan na kapag ikaw ay pinanganak sa Bro, tubig. medyo putol-putol. Hello. Bro. Ay, Bro Eric, paulit Hello. nga yung tanong bro. Okay na. Paulit, Pastor. hello. Sige, Pastor. So, ibig sabihin, no, yung ibinigay mong kahulugan dito, no, to discern, no, to be aware, ibig sabihin, nangangahulugan ito na maunawaan or maranasan mo yung kaharian ng langit. Ibig bang sabihin nito na maranasan o maunawaan mo yung kaharian ng langit ay nangangahulugan na naroon ka na sa langit nung ikaw ipinanganak sa tubig at espiritu? Yes po, sa Yes. talata po ito, yes po, no, sa talata po ito na sinasabi ni Kristo na makikita mo lamang yan, no, pagka kumbaga nandun ka na sa langit mismo, so doon mo pa mismo talagang makikita lahat, doon mo mararanasan lahat. Kasi dito sa lupa, hindi naman natin nararanasan dito kung ano ba talaga yung feeling na nasa langit. Kaya nga sabi ni San Pablo, ang ipinangako sa atin ay yung di nakita ng ating mga mata. So sabi mo, doon mo palang mararanasan. Sa aking tanong, ay sa 3:3 na ipinanganak na muli, ibig pala sabihin sa iyo, doon mo palang makikita o doon palang mararanasan o maunawaan yung langit. Tama, mali? Tama po na doon mo pa lang mismo makikita talaga yung langit kasi nga tayo ay nasa lupa pa lamang, no? Wala pa tayo sa langit kaya hindi pa natin nakikita mismo kung ano ba yung hitsura ng langit. Pero pagka ito na born from above ka na, doon mo na mismo makikita ang mismong langit kasi nga dadalhin ka na mismo doon. So bago ka dalhin doon, papalitan mo na ang iyong katawan. Sabi dito, ipanganak sa tubig at espiritu. Sabi mo kanina, itong ipanganganak sa espiritu ay yung pagbabago ng anyo o ng katawan na makalangit. So saan dyan binabanggit sa talatang yan na yung kapanganakan sa tubig ay pagbabago ng katawan o glorified body para makita mo ang espiritu, ang langit? Okay po. So, kung ang tinatanong niyo po ay tubig, ang tubig po na sinasabi ni Kristo dito ay hindi po galing sa kanal, kundi ito po ay tubig na galing sa langit. No, sabi nga niya sa John 14, ang makakainom ng tubig na ito ay hindi na muling mauuhaw pa. No? So, ibig sabihin, hindi literal na tubig ang kanyang ipinapangaral, kundi ito ay tubig na spiritual. So, ulitin natin ang tanong, no? Sabi mo, ang ipinanganak sa espiritu at tubig ay pagbabago ng katawan na ukol sa langit. Na sabi mo, future aspect, doon ka palang pupunta. At ginamit mo yung Roma. So, ibig bang sabihin niya, ipinanganak sa tubig at espiritu ay kumakalugan na ito'y glorious body or ito ay tubig na dumadaloy sa tao, sa kanyang loob. Gaya ng sinabi mo. Ito po ay tumutukoy sa glorious body kasi nga po, ang tubig na sinasabi dyan, no, ang tubig na ipinapangaral ni Kristo, hindi po yung literal na tubig na, halimbawa, sinasabi mo na yung katawan natin ay composed of 60% water. Hindi po yan. Kasi ang tubig na pinapangaral ni Kristo, John 14, hindi po literal, kundi spiritual po na tubig na galing po sa langit. So, yung tubig na ipapanganak sa atin, ibig sabihin, yung pagiging katawan natin na glorified body ay tubig. Ipinanganak sa tubig, yun ba ang ibig mo sabihin? Yes po, no, dahil nga po, yung tubig po na kung saan sabi ni Kristo dyan ipapanganak yung ating katawan, ay hindi po yan tumutukoy sa physical, kundi yan po yung tubig na nandoon sa tabi ng Diyos, doon sa Revelation 22, na nandoon yung tubig, no, na buhay, na umaagos. So yun po yung gagamitin bilang sangkap sa ang ating katawan. So, ano naman yung sinasabi na ipinanganak sa espiritu? Ito din ba ay tulad ng ipinanganak sa tubig na glorified body? Oo, hindi. Oo po, no, kasi yung tubig at espiritu dyan,
sabay yan mangyayari after final judgment. Hindi po yan sila hiwalay, no? Kundi sabay po yan na kung saan yung tubig dyan, ang sabi, John 4:10, isa yung spiritual na tubig. Yung espiritu naman dyan, John 4:24, yan ay tumutukoy sa Diyos Ama. So ang magiging... Okay, so sunod na katanungan. Okay, sabi dito, okay. Sabi dito, sumagot siya sa katotohanan sinasabi sa inyo na maliban na tayo ipanganak sa tubig, no, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig bang sabihin, First cross ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa magpe-present sa ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Sir Jeromel Amlon ng Gold. Nandyan din si Drakil Osmon. Hindi yan magkaiba, Samuel, kung ganun walang kwenta ang pag-proclaim ng ebanghelyo ng mga apostol kung si judgment, sa judgment pa, magiging born again. At shoutout din kay dito kay Altea, hi po daw. Tapos dito sa naka-Japanese. Ayan. So tuloy-tuloy tayo. Pastor Eric, bilang negative, your time start now. 10 minutes. Okay. So dito makikita po natin, no, parang lumalabas, no, yung pagiging glorified body o glorious body ay ipinanganak pala ito sa tubig at sa espiritu. So dalawa, no, gumagamit siya ng talata sa John at sa Apocalypse na yung tinatawag na dadalo yung tubig, no, ng buhay sa kanya, at the same time itong ipinanganak sa espiritu, no? So itong ipinanganak sa espiritu, hindi naman sinasabi dito na magkakaroon siya ng ng spiritual body, no, or makalangit na katawan, kundi ipanganganak ka pa lang sa espiritu. So alamin natin yung kahulugan ng kapanganakan sa espiritu, no, at sa tawag na ipinanganak sa tubig, no? Yan. Hindi po ito tumutukoy doon sa Korinto na sinasabi dito na kung ano ang ukol sa lupa ay hindi silang tagalupa at kung ano ukol sa langit ay ganoon silang tagalangit, no? Okay, so may katawang ukol sa lupa na tataglayin at ganyan din naman may ukol, larawang ukol sa langit, no? So hindi po siya tumutukoy doon sa glorious body o glorified body kasi ito yung mangyayari pa lang, no? Mangyayari pa lang po ito yung pagbibigay ng maluwalhating katawan, ito po ay sa paghukom o sa pagdating po ni Kristo. No, yun po yung sa pagdating ng Panginoon na siya yung panganay ng mga buhay. So doon pa lang magkakaroon ng pagbabago, no, ng katawan o tinatawag na glorious body, no? So itong tinutukoy sa Juan, hindi po ito end time o tinatawag na future event o future aspect, no? Hindi po 'yan, kundi ito po ay present po ito na nangyayari kapag tinanggap mo, no, sumampalataya ka sa Panginoon, no? Babasahin ko sa inyo. Yan na, sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi siya, maliban ang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng langit. So dito, nung tinanong natin siya, ano ba yung ibig sabihin nito? Sabi niya, ito'y maranasan o kaya ay mauunawaan. So, ibig sabihin, hindi ka, ibig sabihin, yung itong ipangakapanganak ka na muli, na bilang ikaw ay buhay, ito po'y mararanasan mo o maiintindihan mo, no? Yan yung po yung sinasabi po na sinasabi niya rin kanina at ibinigay niya yung kahulugan na kapag ipinanganak ka, ito po'y mararanasan mo, no? Yung alin, yung ipinanganak sa tubig at espiritu. Yan, no? Hindi po siya glorified body o glorious body na tinutukoy dito ay yung end time o yung future events. Wala pong ganoon, kundi mararanasan mo ito kung ikaw ngayon ay pinanganak sa tubig at espiritu. Ha? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano ipanganganak na muli ang tao kung siya matanda na? Makapasok ba sa kanyang tiyan, ng kanyang ina at ipanganganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tayo panang sa tubig at espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. No? So, ibig sabihin, no, nandun yung kapanganakan ng espiritu
upang maging qualified ka o entitled ka doon sa in the future aspect, no? Yon. Hindi po ngayon glorified body. So naranasan mo lang siya ngayon, pero pero makukuha mo, no? Yung pero hindi tinutukoy dito na yung glorified body na kakapanganak sa espiritu ay tumutukoy sa glorified body or doon niya sa future aspect, no, na mangyayari pa lang sa tao sa kanya sa pagdating ng Panginoon, no? So ang kahulugan dito ang pinanganak sa laman ay sa laman niya. At ang pinanganak sa espiritu nga. Huwag magtaka ang sa aking sinasabi, no, na kayo kinakailangan ipanak na muli. Ibig sabihin, merong tinutukoy dito na tao, pero siya, yung tao na kausap niya, si Nicodemo, kailangan ipanganak kang muli. Ibig sabihin, ngayon, no? Ngayon yung kapanganakan mong muli. Sabi nito, imihihim pang hangin, kung saan niya ibig, at narinig, at kanyang ugong, ngunit hindi mo nalaman kung saan ang galing, at kung saan paroon. Gayon ang ipinanganak sa espiritu, ipinanganak ng espiritu. So, yun, no? So, ito yung kahulugan, no, ng kahulugan ng pag-aaral po natin, no, ng topic na ito, na unang-una, no, hindi po siya future aspect na glorified body o glorious body na tinutukoy dito na magkakaroon ka ng katawang panglangit. Hindi po siya. Kundi ito po ay yung pagbabago ng kalooban mo, no? Na tinutukoy po ito, no, sa tinutukoy po ito sa Juan, no, 7:37-39 at tinutukoy sa Tito 3:4-6, no, na yung pagbabago ng espiritu, ito po yung paghuhugas na muli, no, sa muling kapanganakan, no? So tayo po ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So yun po yung panganakan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon sa unang Pedro 1:21-23 na sa pamamagitan niya ito ng pagkanig ng ebanghelyo. So tayo ipinanganak, no, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ngayon, so nangangahulugan po, no, medyo malo tayo. So nangangahulugan, no, mga kaibigan, mga kapatid, no, mga taga-subaybay, na na itong kapanganakan ng Diyos, no, ay sa mga nagsisisampalataya, no, sa 1:12-13 ng Juan, no. Ibig sabihin, yung kapanganakan, makararanasan mo yung kapanganakan na muli, handog po sa pananampalataya, no? Sa pananampalataya, maranasan mo yung kapanganakan sa espiritu at tubig. Sabi nga sa 1:13 ng Efeso, no? Kaya nga mula, no, nung ng pagkanig ng aral ng ebanghelyo ng katotohanan ng inyong kaligtasan, no, kayo tinatakan ng espiritu na ipinangako, no? Mula ang wika ng kayo pinangaralan ng ebanghelyo ng kaligtasan, tinatakan ng espiritu na ipinangako. So yun po yung yung tinatawag na espiritu na ipinangako na natatak ng tao, doon po siya ipinanganak, ano, sa espiritu, no? Yan. At yung pagbabago pinanganak sa tubig, ito nga po ay tumutukoy sa pagbabagong loob niya, no, na dumadaloy sa loob niya yung tubig, no? Yan na tinutukoy nga po na pagbabago doon po sa Ezekiel 20, tinutukoy sa Ezekiel okay, tawag dito sa Ezekiel 36:25-27, no, na siya'y lalagyan ng bagong puso, no. So pagbabago po 'yon ng tao, no, na tinutukoy. So maganda basahin din natin dito po sa 7 ng Mateo ng Juan, basahin po natin 37, no. Okay. Para maunawaan po natin ng kahulugan po nito. Sabi ito, nang huling araw ngayon ay dakilang araw ng kapistahan. No? Sabi si Jesus ay tumayo at sumigaw. Sabi ko, ang sino mang tao na uwa ay pumarito sa akin at uminom. Ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya
ay agos ang ilog ng tubig ng buhay. So yung faith yun eh, no? So hindi ito yung glorified body na para bagang magkakaroon ng glorified body, no, kapag ikipinanganak sa espiritu at tubig, hindi. No? Nung ikay sumampalataya, sabi dito, aagos sa kanya, no, ang ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito sinasabi niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mag-isampalataya, no, sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang espiritu, no, sapagkat si Jesus ay hindi pa, no, hindi pa naluluwalhati. So si Kristo nga hindi pa glorified body, naluluwalhati, no? So tatanggap mo pa lang to, yung espiritu na ipinangako. No, yun yung tatak yun eh. Na mula nang ikaw sumampalataya, no, nakaling ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, mula nung na ikaw tinataka ng espiritu. No? Yan ang ibig pong sabihin ng tinutukoy po dito na nakapanganakan sa tubig at kapanganakan po sa espiritu. So, wala pang natin dito, no? So, ang gaya ng sinabi niya kanina, yung makikita ay mararanasan ng wika. So, mararanasan mo, no? At mauunawaan mo yung pagdating ng espiritu at yung papanganak sa espiritu, no, na siyang nasa tubig, no, kapag sa tubig, no, na siyang salita ng Panginoon at ng espiritu, no, na siyang tatak ng espiritu na ibibigay ng Panginoon once na ikaw ay sumampalataya. So, mararanasan mo, makikita mo, kumbaga mauunawaan mo, malalaman mo at panahon yun. Hindi sa judgment day o yung future aspect. Okay, dako na sa unang pagtatanong, mga kapatid, ng ating affirmative sa negative. So, Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 7 minutes para sa iyo. Your time start. Okay bro, ang unang tanong ko bro, yung sa 1 Peter 1:23. Parang walang sounds. Hello? Hello? Dinig ka? Hello. Dinig ba? Dinig ka. Hello? Dinig ako? Dinig. Okay. So ang tanong ko po sa 1 Peter 1:23 na born again, ano po yung Greek original na ginamit po dyan? Saan? Sa 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. Yung binabanggit dyan na... Ano yung tanong mo doon? Mr. Moderator, paki-clarify po. Clarification, ano daw yung... Kung ano po yung specific na tanong niya? Specific na word na sa Greek daw? Ang tinatanong ko kung ano sa Greek yung born again na binanggit dyan sa 1 Peter 1:23. Ano daw sa Greek yung born again? Pastor, proceed. Sa 1 Peter 1:23 na born again. 1 Peter. So ang ginamit dito ay new life, no? Okay, agineo. Kaya nga ito yung nawala? Pastor, yung audio mo nawala? Nawala, Pastor? Baka nalobat yung, pakipost mo na yung tema, baka nalobat yung mic ni Pastor. Pastor, wala pa ding audio, Pastor, ha? Ayan. Hindi na po. Ayan, nadidinig nga, Pastor. Wala si Pastor. Dinig ka na, Pastor, ha? Medyo siguro malakas din. Siguro bro, siya ano lang na kumbaga pakumpletuhin mo natin yung sagot niya bago natin i-resume yung time siguro. Hindi, i-ano natin yung tanong na lang. Paulit mo yung tanong. Tapos. Hello. Ayan bro, bro. Malakas na yung boses bro, dinig ka na. Dinig ka, Pastor Eric. Hello, okay. So, yun, okay na. So, yun yung ating sagot, no? Time resume, Greek daw. Opo. Sinagot na po natin, no? Yung tinatawag po nito na born again, na tumutukoy nga po ito, no? Sa again now, na kumakahulugan, no, sa bagong buhay. Kaya nga yung sinasabi natin sa 7:29 ng Juan, next question. 27, na yung bagong buhay, next bagong question. puso. Okay, Bro Eric, ang next question ko Bro Eric, yun bang Greek na
ano po sa 1 Peter 1:23 anaginaw, sa Greek po ba dictionary, meron ba siyang meaning na from above or walang or wala siyang meaning na from above yung anaginaw? Meron ba daw from above? Meron or wala? Okay. So, dito binabasa natin, wala siyang sinasabi na from above. Pero ito yung contextual nito, yung konsepto nito na ipinanganak na muli, no? Yung tinatawag na new life, ito po yung from above. Mula sa Diyos yan. Kaya nga, kapag binasa mo itong talatang ito hanggang 25, na ito yung salita ng Diyos o yung ebanghelyo na buhat sa Diyos. Next question. So, from above yun. From above. Okay po. So dahil sabi niya po na yung anaginaw ayon sa supplied meaning sa dictionary ay wala yung from above. So itatanong ko naman sa iyo, ito naman sa John 3:3. So dito po sa John 3:3 na born again, ano po yung original Greek na ginamit po sa born again sa John 3:3? Sa original Greek na John 3:3. So tinatawag okay. So dito ay tinatawag naman dito na ginaw, no? Ginao. Yan. So yun ang tinutukoy doon. Next question. Di ba po yung ginaw ay tumutukoy sa born, tapos yung sa salitang again po, ano po yung Greek sa again dyan sa ano po, John 3:3? Yun nga. Yan nga, ginaw. So kumakaulugan nito, kapatid, nasa give birth, no, o ipinanganak na muli. So kapanganakan po ang tinutukoy po dito, no? So hindi po tinutukoy dito yung yung glorified body, no, na yung future events, wala po. So mali po yung pagkaunawa niyo po dito. Okay po. Next question ko po brother, sundan mo ko mabuti ha. Yung word na ano po sa John 3:3, yung word na again, pagka titingnan mo po yan original na Greek, yan po ay ano din, tama po sa ang Greek po ng again sa John 3:3 ay ano din. Ano din. Okay. So yung John 3:3 na born again ay ginaw ano din, at yung born again sa 1 Peter 23 ay anaginaw. So yun po bang ginaw ano din at saka anaginaw, magkapareho po ba o magkaiba? Ginaw sa kayong? So, wala. Yung word po, na sinasabi mo, pwedeng magkaiba. Pero yung konsepto, from above. Kasi nga, pag binasa mo yung unang Pedro, galing sa Diyos doon. Kaya ngayon yung salita ng Diyos, yung bang salita ng Diyos, hindi from above. Yung ipinanganak ka, sa salita, ay hindi from above. Even dito, ikipinanganak sa Espiritu, hindi ba from above? So walang walang sense yun. Walang pagkakaiba yun. Okay. Yung konsepto pinag-usapan. Ang next question ko po, ito pong Greek na ano din. So ayon dyan sa definition na nakita mo rin sa iyong ginagamit na Bible, nandiyan ba yung definition na from above? Yun nga, sinabi ko na nga sa iyo, yun yung definition niya, no? Kaya nga, yung from above dito, yung kapanganakan sa Espiritu, hindi ito sa lupa. Kaya nga binanggit natin, no, sa John 1:12-13, no, na ito'y hindi sa dugo, hindi sa lamang, kundi ito niya sa Diyos, Espiritu. Ibig sabihin, from above yun, nung kapanganakan mo, hindi sa lupa. Kaya nga, yung kapanganakan, walang pagkakaiba kahit sa Pedro, no, ipinanganakang muli sa salita ng Diyos. Okay. Walang pagkakaiba yun. Okay. Sabi mo kanina na yung yun pong sa Greek ng 1 Peter 1:23 na anaginaw ay walang definition sa Greek dictionary na from above. At ito naman pong sa John 3:3 na ano po, Greek na ano din, ay meron pong definition sa Greek dictionary na from above. So yung isa walang from above, itong isa merong from above. So magkapareho po ba o magkaiba? Yes, magkapareho yun. Magkapareho. So, pag ginamit mo kasi yung definition, diyan ka tumalalay sa aral mo, malilikaw ka. No? Dapat yung konsepto kinukuha mo, yung bang ipinanganak sa Pedro, tatanungin kita, no? Pang sa lupa ba yun, sa dugo ba yun? O from above din yun, sa Diyos din yun?
Kasi pag tayo nangangahulugan na hindi sa Diyos o pang Diyos yun. Okay, ang next question ko po, no? Ang sabi po sa John 3:8, ang ipinanganak ng Espiritu po ay katulad na po ng hangin, no? Na kung saan kaya po niyang mag-travel lang napakabilis or mag-teleport. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba bilang sumasampalataya ni Kristo, no, kayo na born again na, meron na po ba kayong kakayanan na katulad ng hangin? Meron na wala? Okay, so yung katulad na nagbibigay, ang Diyos ang nagbibigay, nabawawas sa Espiritu. So wala kang kakayanan nito. Sa Diyos to galing, hindi po sa tao ito. No, sa Diyos to. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Emmy Alfonso. Kahit paos, inuubo bro Eric, lumalaban pa din. Shoutout din kay Jimwell Bungalos, watching daw siya. Kay Drac Osmon. Paano ka magkakaroon ng glorified body kung dito pa lang sa lupa hindi ka born again? Shoutout din kay Rhea Chang, kay Sister Grace Barrios ng XMCGI. Sabi ni Emmy, oy, debate ulit. Bro Eric, may patutumbahin ulit pero mahusay kalaban nito si Bro Samuel. At tuloy-tuloy tayo dito, Brother Samuel Tahuda. Rebuttal, your time start now. Mute mo na, Pastor Eric, ha? Okay. So si Brother Eric mismo, siya umamin, no, na yun palang siya bilang naniniwala, no, na sinasabing na born again na siya, ay wala siyang kakayanan na katulad ng sa hangin, no, nang sabi, humihip ang hangin kung saan niya ibig, so kaya niyang kumbaga mag-travel kung saan-saan. So si Pastor Eric bilang sumasampalataya, wala siyang ganung kakayanan. So ang sabi naman dito sa John 3:8, ang sabi, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So kung si kapatid na Eric na sabi siya ay na born again na, pero wala siyang ganong katulad ng kakayanan na meron ng hangin, so ibig sabihin, hindi pa nangyayari sa kanya itong sinasabi sa John 3:8 na gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So pansinin po ninyo, ito po ay hindi ito kumbaga applicable sa isang tao lamang, kundi ito ay applicable sa lahat ng ipinanganak ng Espiritu na kung saan sila ay magkakaroon na ng kakayanan ng tulad sa hangin. So siya na mismo, mamin kanina. So ibig sabihin, hindi pa nagaganap po sa kanya iyan. No? Kaya ito pong binabanggit ni Kristo ito, future po ito. Kasi sabi niya kanina, hindi naman ika-future yan, present yan, kasalukuyan nating tinatanggap yan. So tingnan po natin, hindi nga ba ito future? Nasabi ni Kristo, no? John 3:3, diba? Sabi niya, dito sa huling sugnay, maliban na ang tayo panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yun po bang salitang makakakita? Present ba yun? O future tense yun? Diba? So, yun pong salitang makakakita, future po yun. Maging sa verse 5, ang sabi sa verse 5, no? Maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So ito pong salitang makakapasok, future tense po yan. So dyan maliwanag na itong mga bagay na binabanggit ni Kristo dito ay hindi pa ito nagaganap sa mga kausap niya na sumasampalataya sa kanya. Take note, si Nicodemo, isa po yan sa sumasampalataya sa kanya, palihim nga lang. Diba? Pero ito, hindi pa ito nangyayari kay Nicodemo. Diba? Kasi ang sabi ni Kristo, makakapasok, makakakita. So ibig sabihin, si Nicodemo, hindi pa niya ito nakita, hindi pa niya ito napasok, kahit nakita niya si Kristo, no? Kahit nakasama niya si Kristo, kahit napunta niya si Kristo. Pero itong kaharian na binabanggit ni Kristo, hindi pa nakita ni Nicodemo at hindi pa napasok ni Nicodemo. At lalong, hindi pa rin nakita ng iba pang mga apostol kahit sila ay sumasampalataya na kay Kristo. Bakit hindi nila nakita yan? John 18:36, na basahin natin, no? Ano ba yung kaharian at nasaan ba yung kaharian sinasabi ni Kristo na hindi pa nila nakita at hindi pa napasok kahit nung mga alagad nung sila ay kasama niya. So dito sa John 18:36, sabi ni Kristo, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. O maliwanag na mayroon palang kaharian na hindi sa sanglibutang ito. Kaya kahit sumasampalataya na sila nung una, no,
kahit nakasama na nila si Kristo nung una, hindi nila nakita ang kaharian ito, no, na binabanggit ni Kristo. Kasi nga, wala ito sa sanglibutan. So, alalahanin mo, si Kristo nasa sanglibutan. Pero yung kanyang kaharian, 1836, wala sa sanglibutan. 'Di ba? Kaya kahit na-experience nila, no, yung kagandahan sa mga sinabi ni Kristo, ay hindi pa rin nila nakikita ang kaharian ito. Yan po yung dapat natin makita dyan. At isa pa po, no, yun pong sa John 3:3, mali po yung pagkasalin dyan na born again or ipanganak na muli. Ang tamang born again, yung sa 1 Peter 1:23, tama, born again po ang tawag doon. Tama po yan, born again, wala tayong total doon. Pero kung titingnan nyo, yung 1 Peter 1:23 na Greek ay anaginaw. Samantalang, yung sa John 3:3 ay ginaw ano din. So magkaiba po sila ng Greek na ginamit. Yung sa 1 Peter 1:23, yun pong anaginaw, wala po siyang definition na from above. Wala siyang definition na from above, no? Yan mismo ang inamin ni Eric kanina na walang definition na from above yung 1 Peter 1:23 na anaginaw. Samantala, yun pong John 3:3 na ginaw ano din, meron pong definition na from above. So diyan makikita natin, no, dahil magkaiba yung Greek na ginagamit sa kanila, so hindi yan parehong salita lamang, no? At hindi yan pareho sa sinasabi ni Pedro. Iba yung sinasabi ni Kristo. So yan yung dapat niyo makita diyan, kasi ang pinupunto ni Kristo, no, na kung hindi ka ipinanganak mula sa itaas, kung hindi ka panganak, no, yung tubig na mula sa itaas, yung espiritu na mula sa itaas, kung hindi ka papanganak diyan, hindi ka makakapasok sa kaharian. Aling kaharian? Yung kaharian na wala sa sanglibutang ito. Kaya ang sabi ni San Pablo, no, itong may kasiraan, papalitan ito ng walang kasiraan. 'Di ba? Kasi kung itong may kasiraan, hindi ito magmamana, hindi ito makaka-experience or hindi ito makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito pong may kasiraan. So kailangan papalitan mo na ito para makita nila. So kailan ba nila makita at kailan ba papalitan? So basahin po natin sa Mateo 25:34. Ito pong pangyayari dito, ito po ay sa hinaharap na, no, nung pagbukod-bukod din na, yung sa final judgment na kung saan ibinukod na yung kambing sa tupa. So mula 31, babasahin mo yan, final judgment na yan, di ba? So pagdating sa 34, ang sabi, Mateo 25:34, kung magkagaya sasabihin ng hari ng nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. So ayan, so dito pa lamang, after final judgment, saka pa lang nila mamanahin or saka pa lang nila mararanasan, makikita yung kahariang nakahanda sa kanila. So tiyak na tiyak tayo na itong kahariang ito, hindi ito yung kaharian na nandoon na nung umpisa pa. 'Di ba? Kasi merong sinasabi si Kristo, Mateo 21:43, na aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa bansang nagkakabunga. So yung kaharian na yon, nasa kanila na, naranasan nila, nakita na nila. Pero itong kaharian na binabanggit sa Mateo 25:34, ang sabi, manahin ninyo ang kaharian. So dito pa lang nila mamamana, dito pa lang nila makikita or mararanasan. Na katulad ng sinasabi ni San Pablo, no, na hindi magmamana ng kaharian ang may kasiraan, kundi papalitan lamang ito. So kailan ba ang pagpapalit ng katawan? Ay hindi po yan nangyayari sa ngayon. Dahil ang pagpapalit ng katawan na kung saan tayo bibigyan na ng maluwalhating katawan, yan ay after na ng final judgment. At yan po yung kumbaga tinindig po natin ngayon na yun pong pagkabuhay, no, mula sa taas, na ganun dapat ang salin yan. Yung born from above sa John 3:3 ay after final judgment po yan, no? Bakit po? Ito yung isang punto na hindi nakita ng karamihan. Diyan po sa John 3:3 ang sabi, maliban na ang tao'y. So pagka po sinabing maliban, ibig sabihin wala pong ibang paraan para makapasok ka or makita mo yung kaharian na yan,
kundi kailangan mong dumaan dyan, yung may panganak ka sa tubig at ng Espiritu. So, ibig sabihin, kahit yung mga tao na nabuhay pa nung unang panahon, no, kahit yung mga taong nabuhay pa sa lumang tipan, kung gusto nila or para makapasok sila sa kaharian ng Diyos na sinasabi ni Kristo dito, kailangan nilang dumaan sa sinasabi na ipinanganak mula sa itaas. 'Di ba? Kasi ang sabi maliban. So pagka sinabing maliban, 'di ba ang sabi, maliban na ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung sinabing maliban, ibig sabihin, iyan lamang ang natatanging paraan. 'Di ba? Yan ang natatanging paraan. So pagka yan ang natatanging paraan, lahat ng tao sa panahon ngayon or maging sa panahon noon, kailangan nilang dumaan dyan. Pero tandaan mo, no, na yung pagpapangaral ni Kristo sa kanila, 'di ba, kay Nicodemo, kay ano, diyan lang nangyari. Paano yung hindi na pangaral ni Kristo? No, yung hindi nakasampalataya sa kanya dahil hindi nakakilala sa kanya, ibig sabihin ba hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit? Makakapasok pa rin sila, maliligtas pa rin sila. Basahin natin, no? Ezekiel 14:20. Ano ba sabi dito? Bagaman sinuwi si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. So maging pala yung mga tao sa Old Testament, no, Ezekiel 14:20, maliligtas sila or makakapasok pa rin sila sa kaharian ng langit. Sa paanong kapamaraanan? Diyan, so, maging sila, dadaan sila, walang exempted dyan. Okay, dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Eric, your time start now. Nakamute ka sa message. Okay, so unang tanong, no? Yun bang sa unang Pedro 1:3, no? Yung tinutukoy na ipanganak na muli, no, sa salita, no, ng Diyos, ito ba'y from God o from above o hindi? Ang tao po hindi po, no, kasi ang tao nasa lupa pa rin po, no. Ang tao nasa lupa pa rin yung tao. So yung mga kasangkapang ginagamit sa kanya dito sa lupa pa rin, hindi siya nagkaroon ng katulad ng sinasabi sa John 3:8 na katulad na ng hangin, no? Wala siya kakayanan. So makalupa pa rin yung sangkap na ano niya. So hindi natin tinatanong, no, na siya'y nagbago na ng glorified body. Ang tanong natin malinaw. Yun bang 1:23 na ipinanganak sa salita ng Diyos, from God ba yun o from above o hindi? Hindi po, kasi yung tao galing po sa lupa yung tao, no? Yung tao na yon na sinasabi mo na ano siya, nagkaroon ng salita ng Diyos, galing siya sa lupa at hindi po siya galing sa lupa yung tao. So yung tao mismo galing po sa lupa yon. Iba po yung sinasabi sa John na parang hangin na. Yung tao. So hindi tao ang tinutukoy ko, ang tanong ko. No, ito yung salita ng Diyos, hindi ito mula sa tao, ito yung mula sa Diyos, yung salita ng Diyos, no, na ipinanganak ang tao sa salita o ayon sa ebanghelyo. Ito bang salita ng Diyos na ipinanganak ang tao doon sa salita ng Diyos? Ito bang salita ng Diyos? Ito ba from God o from above, yung salita ng Diyos para ipanganak ang tao sa pamamagitan ng salita? O hindi? From God ba yan o from above yung salita ng Diyos? Oo po, yung salita ng salita ng Diyos. Pero po, yung po mismo ang dadanas ng binabanggit sa John 3:3. Yung tao mismo sa 1 Peter 1:23, hindi po galing sa taas. Pero yun pong sa John 3:3 na ano po, na ipanganak muli, ang sabi, ito po'y mula sa langit, no? John 3:7, John 4:22. Ibig sabihin, iniiba mo na ngayon ang iyong sagot, no? Sabi mo kanina, hindi from above ito. Ngayon, from above na. Tinatanggap mo ba na iniiba mo na ngayon na ito'y from above na? O hindi? Hindi ko po iniiba ang aking sagot. No, hindi ko po iniiba. Kasi nga po, ikaw na sumasampalataya kay Kristo, yung katawan mo ngayon, hindi yan galing sa langit. No, yan yung sinasabi ko kanina. Na kahit sumasampalataya ka na, katawang meron ka, hindi from above.
kundi from dito pa rin na may kasiraan pa rin. Kaya nga pagdating ng araw, papalitan pa yan. Kasi kung yan from above na, hindi na kailangang palitan yan. Pero sa Pablo, So ngayon, tinutukoy mo yung katawan ulit. Tatanungin kita, sabi mo, hindi from above. No? Hindi naman ulit from above. Kanina from above. So ulitin natin, yung bang unang Pedro 1:23 na yung salita ng Diyos na ipapanganak sa tao, itong salita ng Diyos, buhat sa Diyos, ito ba from God o from above? Yung salita ng Diyos para sa tao? O hindi? Okay, pagkasalita ng Diyos, Objection, Mr. Moderator. Malino naman yung ating tanong eh. Ito po yung, ito po yung categorical. Sagutin niyo muna categorical, then explain. Okay, 20 so seconds. oo, hindi to yung from above daw or from God. Bro Samuel, pipili ka ba or counter objection mo na? sige, pipili po ako. Pero hindi Okay, tayo- ano muna yung pinipili mo? ang sagot ko po ay oo. Oo, Pagka yung, proceed. Okay. matagal ka, sinabi ko kanina na yung salita ng Diyos, from above yun. Pero ikaw, Yes. tao na kailangan makapasok sa langit, hindi ka from above, kundi from dito ka pa rin sa earth kahit na ikaw ay tinanggap mo yung salita. So from earth ka pa rin, ikaw yung subject natin na kung saan makakapasok daw kasi hindi naman yung salita ng Diyos ang papapasokin, di ba? Kundi ikaw Next mismo question. papasok. Salamat sa pag-amin. So, punta tayo sa tres ng Juan, no? So, itong tres ng Juan na kailangan ng tao ipanganak sa tubig at espiritu, no? Ibig bang sabihin nito na ito din ay tumutukoy na salita ng Diyos na from above din. Itong dapat iaral na ang tao ipanganak na muli sa tubig at espiritu, from above din ba yon? Oo, hindi. Pakilina po yung tanong. Time stop muna. Paulit na lang yung tanong. Tapos So sa tres patuloy Okay. na itong salita na dapat ipanganak ang tao sa tubig at espiritu na siyang salita ng Diyos din ayon din sa ebanghelyo na tinutukoy sa 1:25 na ito yung salita ng Diyos na yung ebanghelyo, ito ba ay tinutukoy ayon sa aral o salita ng Diyos na kailangan ipanganak ang tao sa tubig at espiritu, ito ba ay from above din o from God? Oo, hindi. Okay, oo, hindi. From above din ba daw yun? Oo po, yung salita Yes. ng from above po yun. Pero Okay. ikaw na kailangan ma-born again ay hindi ka pa po from above kahit na ikaw tumanggap na ng salita ng Diyos. So hindi ka po from above. Kaya yung sinasabi po dyan na kailangan kang maipanganak from above or bibigyan ka ng katawan na from above. Next Kasi question. po, hindi ka So sabi mo, kapag ang tao ay hindi pa siya from above, kailan siya magiging from above? Kapag siya ay nabouts mo sa espiritu o sa tubig, na pinanganak sa tubig, at pinanganak sa espiritu, doon ba siya magiging from above? Oo, hindi. O doon ba Ay, daw? okay. From above. Oo po, mabab siya pagka ipinanganak siya ng tubig at ng espiritu. Pero, total ako sa sinabi mo na yung tubig dyan ay bautismo. No? Hindi po yan bautismo kasi nga walang ibang paraan para makapasok sa langit, maging yung mga tao sa lumang tipan, kailangan nilang dumaan sa kapamaraan ng hindi water baptism. No? Okay. So, Next question. Last 1 minute. mapapatunayan mo ba ngayon na yung panganak sa tubig ay sinabi kong bautismo sa tubig? Mapapatunayan mo ba ngayon na sinabi ko yon? Oo o hindi? Yes po, meron ka binanggit na kanina sa yung premise, kaya kanilinaw ko na hindi yan water baptism, yung water pinabanggit po dyan. Kasi, kung narinig ko, binanggit mo yung bautismo kanina, ano ra siya kung narinig mo rin ba? Next question. Next question. Sabi dito sa 9:27, sabi dito, siyang nauuwaw ay pumarito sa akin at iminom. At sumampalataya sa akin, ang sumampalataya, gaya ng sinasabi ng kasultan, ay mula sa loob niya aagos ang ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito yung sinasa tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mananampalataya. Tatanggapin mo ba ito na ito yung sinabi ni Kristo na aagos sa kanya, yung tubig ng buhay kapag siya isasampalataya? Oo o hindi? Ay, oo po, tanggap po natin. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative at dako tayo sa second cross ng rebuttal ng ating negative. Bro,
10 minutes, your time start now, Pastor. So yun, salamat sa Panginoon sa lahat ng pag-amin ng ating katunggali. Ibig sabihin, no, tulad dito sa Juan, no, na na sinasabi ito na ayon sa kasulatan mula sa loob ay aagos ang tubig at ilog ng buhay, no? Nangungulit sinasalita ito tungkol sa Espiritu na magsisisampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, sabi niya, oo daw, no? Natatanggapin daw ito na magsisisampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, itong tinutukoy, no, na ilog o tubig, no, na tulad din sa iniagapay sa 3:3, no, ay tatanggapin na pala ito ng mga magsisisampalataya. Hindi po ito tatanggapin, no, doon sa future aspect, no, na pagkabuhay na maguli. So hindi pala yun ang tinutukoy doon. Hindi pala yun. At isa pa, mapatutunayan niya raw, no, na sinabi ko na yung tubig, no, na ipinanganak sa tubig ay bautismo sa tubig. So kahit i-review niyo po, ito, wala po ako sinasabi. Humingi pa siya ng tulong kay Russia na sinabi ko raw. So wala akong aral na gano'n na yung tubig, no, yung kapanganakan sa tubig ay bautismo sa tubig. Hindi po gano'n ang aral ko, kaya nilinaw ko sa iyo at sinabi mo naman oo. So dahil sa kalituhan mo, no, naiiba na yung yung pakinig mo, na yung hindi ko sinabi, para sa iyo sinabi ko. Yan ang problema mo. So dito, sabi niya, pilit niyang iniiba yung aspeto o yung konsepto ng salita ng Diyos about do sa 1:3 patuloy ng 1 at doon sa unang Pedro 1:23, pilit niyang iniiba. Pero bagamat pilit niyang iniiba, nahuli po siya sa kanyang sariling bibig na ito palang dalawang ito ay from above din pala ito. Ngayon, lumilihi siya na sinasabi niya hindi raw from above yung tao. Siyempre, paano magiging from above yung tao? Wala namang papasok na tao sa kalangitan. No, yung laman at dugo, hindi pa above yan. Ang tinutukoy natin na parehas pala siya, no, na sinabi natin nung huli na ito bang kapanganakan sa tubig at espiritu, ito ba'y salita ng Diyos? Na from above, sabi niya, oo. Ibig sabihin, salita rin pala ng Diyos yun. No, na from above din pala. At yung unang Pedro 23, salita din ng Diyos na from above. So, binali niya, no, siya yung mismo bumuhal sa kanyang aral na pilit niyang pinag-iiba yung dalawang ito. No? Yan ang problema. Therefore, gumamit pa siya, no, sa Juan 3:8 na yung ipinanganak daw sa Espiritu. Basahin po natin para maganda, no? Okay. So sa Juan, okay, basahin ko dito sa 8, no? Umihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan manggagaling o kung saan paroroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ibig sabihin ng tinutukoy pala doon na sa 3:3, no, ipinanganak sa Espiritu, hindi pala ito glorified body. Ito pala yung kapanganakang spiritual o pinanganak sa Espiritu. So yung tanong niya sa akin kanina, kaya mo ba? Sabi ko, hindi ko kaya. Kasi ito nga kapanganakan sa Espiritu ay Diyos ang gagawa. Siya kaya niya raw eh. No? Tapos iniba niya. Hindi para ako wala pa sa akin yung Espiritu. Hindi naman ganun ang sagot ko eh. Conclusion mo lang yon. Hindi ganun ang aking stand. Isa yun lang yun ng galing. Kasi yung tanong mo, no? Yung tanong mo, hindi mo maintindihan kung tanong ba ito na malalim na tanong o mababaw na tanong. Kasi nga, ang tanong mo, kaya mo bang gawin to? Ikaw ba kaya mong gawin yun na ikaw yung babautis mo sa Espiritu o mararanasan mo yung Espiritu sa kapangyarihan mo? Buti nga, hindi ko tinanong sa iyo eh. So, ano ibig sabihin ito? Walang nakakaalam, no, na yung bautismo sa Espiritu, yung kapanganakan sa Espiritu, kung kailan ito mararanasan ng tao, kung kailan siya darating dito. Pero, ang malinaw dito, sabi ni Kristo, no, yung mga sasampalataya sa 7:37-39 ng Juan, na sinasabi ron, na sinasabi ito
patungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga mananampalataya. So tatanggapin mo na yung kapanganakan sa Espiritu kasi tatanggapin mo nga eh. At ito sa Gawa 1:8 o 9 na hindi pa ang wika ay pinagkakaloob ng Espiritu, no? So yung pinagkaloob na tatanggapin niyo ang wika Espiritu pagdating sa inyo ng kapangyarihan. So doon lumabas. Kaya hindi nila alam. Kaya umiipang hangin, no? Hindi mo ako sa pupunta o sa paroroon. Ibig sabihin, Diyos ang bumabautismo, si Kristo ang bumabautismo sa Espiritu. Hindi ikaw, wala ang kapangyarihan doon. Diyos yun, kaya nga sabi sa 1:13 ng Epeso, no, mula nang kay sa pagkarinig ng ebanghelyo, no, ng inyong kaligtasan mula nang kayo sumampalataya, kayo tinataan ng Espiritu na ipinangako. Pangako yun eh. So, kailan mangyayari siya, sabi Kristo, na papanganakan ng Espiritu? No, natatanggapin ng tao na pangako. Ay mula nung ikaw ay nakapakinig ng salita at sabi mo yung salita from above. Di ba? Yung ebanghelyo from above. Oh, binali mo yung aral mo. So, tatanggapin mo yun pag ikaw ay sumampalataya. Yan, no? So, paano mo mararanasan ngayon yun? Yung kapangyarihan ng Espiritu. O, nagpaliwanag na ang Biblia niyan na yun yung mga kaloob ng Espiritu, iniisa-isa yan. So yun yung kapangyarihan ng Espiritu na tatanggapin. So ito pala, no, tinanggap na pala ito yung kapanganakan sa Espiritu at sa tubig. Nasa yun na kasi ngayon pag sa tubig ay yung pagbabagong loob o ng puso, no, na sinasabi sa 5:17 ng Korinto na kay bagong nilalang kay Kristo. O yun. No? Yung pagsampalataya kay Kristo, ikay bagong nilalang. Yun yung pagbabago ng puso mo o ng loob mo. Yun yung kapanganakan sa tubig. No? Yung pagbabagong loob mo. No? Kaya nga sabi sa 36 ng Ezekiel 25 na hinula na rin noon, no? Na yung sa ibubuhos, di ba, ang tubig sa loob, ang wika, na magbabago, na babaguhin ang kanyang puso. Kasi pagbabago yun ng kanyang kalooban. Kaya nung binago ka, ikay bagong nilalang kay Kristo. Yan, sana nauunawaan nyo. Hindi po ito tumatalong ka sa unang Korinto. Yung glorified body. Wala napakalayo ng aral mo doon, no, kaibigan. Kaya nga kita mo, hindi mo nauunawaan yung patungkol dito sa kapanganakan sa Espiritu, hindi mo alam kung saan nanggaling. Talagang hindi mo, Diyos lang ang gagawa noon, ng bautismo ron, ng kapanganakan doon. Hindi ikaw, so wala ang kapangyarihan. So tama ang sagot ko. No? Wala akong kapangyarihan doon. Pero yung kapangyarihan, maranasan mo kapag ikaw'y sumampalataya sa Panginoon. Yun, Diyos ang magbibigay sa tatatakan ka ng Panginoon ng Espiritu. Yun yun. Diyos pa rin ang gagawa, hindi mo sa kapangyarihan. So, hindi mo alam yun kung kailan. Pero ang isang bagay lang nasisiguraduhin ko sa iyo, yung pananampalataya mo, yung tunay na pananampalataya mo. No? Yun. No? Yung tunay na pananampalataya mo, nandun na yung paggabay sa iyo ng Espiritu. Kaya ang Espiritu, mga aliw, siyang papatnubay sa inyo. No? Kaya nga itong Espiritu, kayo'y templo ng Espiritu, no? Na ipinangako. Yun. Yan ang ibig sabihin doon ng kapanganakan sa Espiritu. Hindi ka na yung dating luma, hindi ka na yung dati. Pinanganak ka na no? Sa Espiritu. So yun lang, Brother Rasha. Tayo minamalat na, wala na tayong boses Tuloy-tuloy tayo dito at 7 minutes sa pagtatanong. Brother Samuel Tahuda, your time start now, bro. Okay, ang tanong ko po sa 1 Peter 1:23, sino po ang i-born again? Yun po bang salita o ang tao? Ang tao ang ipapanganak sa pamamagitan ng salita. Kaya nga itong salita from above yun. Ngayon yung tao nung siya ibinorn again, no, ng Panginoon sa pamamagitan ng salita, ay galing din from above yun kasi ang Diyos ang nagbabago ng tao. No, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na from above, yun din yung tatanggapin ng tao. So, lahat sa Diyos pa rin ang kapurihan, no, kapatid. Next question. Okay. So, na yung tao ang i-born again. So, ang next tanong ko is, yun bang tao na i-born again, saan galing? Sa langit ba o sa lupa?
Yung tao na born again, saan galing? Yung tao na born again, siyempre, tulad mo, na born again ka, sa lupa yun. Lupa, hindi, ang ibig sabihin ng born again, hindi ito yung glorified body. Ginagawa mo kasi glorified, glorious body. No, pinaliwanag ko na nga sa iyo kung ano yung kahulugan ng kapanganakang muli, hindi pa rin maunawaan. So ito, nasa lupa ka, napabaguhin ka. Okay. Si Nicodemo po ba na nagtatanong kay Kristo sa John 3, siya po ba ay mananampalataya o hindi mananampalataya? Okay, so kung siya nagtatanong, hindi pa siya mananampalataya. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, guro ka, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. So, kaya nga tinuturo siya, kailangan ikaw ay ma-born again. Sa tinanong niya, saan ba? Panganganak ba ang muli ang tao? So, hindi niya pa alam. Kailangan niyang malaman niya muna yun. Kapatid. Okay. So, ayon kay Kristo, meron bang ibang paraan para makapasok sa langit maliban sa ipanganak mula sa itaas? Meron o wala? Meron bang ibang paraan? Hindi. Ang kaparaanan ng Diyos, yung Ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Malinaw naman sa unang Pedro 23:25 yan. No, sa Efeso 1:13, Juan 3:16. No, kailangan sumampalataya ka at ito yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos. Wala nang ibang paraan. Wala na kailangan ng aklat pa, kundi yung salita lang ng Panginoon ang paraan para makakayat ng tao sa langit. Okay, ang tanong ko po, yun po bang mga makakapasok sa langit, tatanggap po pa sila ng glorious body or hindi sila tatanggap? Okay, so yung Mr. Moderator, objection. Clarification lang, Mr. Moderator. Clarification to. Hindi ko naintindihan yung tanong niya. Okay. Sam, paulit daw, hindi daw naintindihan. Okay, so ang tanong ko po ay, yun pong papasok sa langit, sila po ba ay tatanggap muna ng glorious body para makapasok or hindi na sila tatanggap ng glorious body? Yung papasok tatanggap ng glorious body or sila tatanggap ng glorious body, kapasok pa rin sila? May dalawa siya, Brother Rashe. Dalawang tanong niya kasi. Ito, i-clarify ko lang ha. Sige. Okay, ang makakapasok ba sa langit, yun lang bang tatanggap ng glorious body or maging ang hindi tatanggap ng glorious body ay makakapasok rin ba? So, kumbaga, ano po yan? Choices po yan. Choices daw. Ang papasok ba daw sa langit ay tatanggap ng glorious or hindi daw tatanggap? Pag ikay papasok, hindi maaling hindi ka pumasok sa langit ng hindi ka glorified body. Kasi ang pangkatawan natin ngayon, pang lupa Hindi siya pang langit. So, kailangan muna na mag-glorify. Kailan yun? Sabi ni Kristo, 5:29 ng Juan, na ito yung pagkabuhay na maguli ng mga patay. Babago niya. Ginamit mo sa unang Korinto 15. Mga patay yun, babaguhin. Okay. Ang next question ko po sabi mo kasi na yung may glorious body lang ang makakapasok sa langit. Tanong ko po, kailan mo tatanggapin ang glorious body? Ngayon ba or after judgment pa? Ngayon or hindi, tatanggapin mo yun. Tatanggapin mo yun, sabi sa 15 ng 22 ng unang Korinto na siya yung panganay ng pagkabuhay ng maguli. So, tatanggapin mo sa pagparito ni Kristo. Hindi mo na maparito si Kristo Paano mo tatanggapin yun? Yung mga buhay, babaguhin yun. Doon pa lang, malinaw yung yung unang Korinto, doon pa lang sila babaguhin sa pagparito ni Kristo. Hindi ngayon. Next question. Hindi ka pa nga binabago Kita mo, tao ka pa rin. Next question, hindi daw ngayon. Okay, inaamin mo ba na after final judgment lamang kabibigyan ng glorious body? Yes or no? Kaya nga sabi ko pagdating ni Kristo doon ka nang magkakaroon ng glorified body. Alam mo ba yung glorified body? Yung manuwalhati katawang panglangit. Ikaw nga sabi mo, pinonagin ka ba't nandiyan ka pa? Glorified body ka na kamo ba't nandiyan ka pa? Hindi mo pa tinatanggap kasi nga mali yung pangunawa mo sa tres ng Juan at sa unang Pedro 1:23. Akala mo glorified body ka na. Yan ka pa nga, nag-uusap pa nga tayo. Pisilin mo sarili mo, masasaktan ka pag kinulot mo sarili mo. Okay, next question. Kapag ba meron na tayong glorified body, kaya na ba natin na mag-teleport?
Yun pong parang mag-travel po ng napakabilis po. Pagka mayroong glorified body. So yung teleport na sinasabi mo mag-travel, yun ba yung tinatawag na pagdagit ng Panginoon? So kapag glorified body ka na, ay makalangit na yung katawan mo. So yung tinutukoy mo kasi sa Juan ng 3:8, ibautis mo sa Espiritu yun yung tatanggapin ng tao na hindi yun yung glorified body. Mali ka dun Mali yung aral mo dun. Next question. Okay. So, inaamin mo ba na yung may glorified body lamang ang katulad ng hangin na kung saan kaya niyang mag-travel ng napakabilis? Yes or no? Mali. Ang tinutukoy sa 3:8 na tinatawag na hindi mo nalalaman kung saan paroon, wala kang alam doon. Diyos lang ang nakakaalam doon. Yun yung tinutukoy doon. Hindi yung teleport na pinagsasabi mo. Na kailangan glorified, glorious body. Hindi nga Kaya nga tatanggapin pa lang yun ng mga Time, 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna kay Abenido GS. Talo si Samuel Tahuda dito. Shoutout din kay Lelus Labena. Tama si Kuya Eric Villanueva. Ang ipinanganak sa Espiritu ay muling ipapanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Oy, wala sa linya ni Bro Samuel ang 20 seconds. Shoutout din mga kapatid kay Jimuel Bungalos is watching daw siya. Kay Dakir Usmun. Ayan, paano ka magkakaroon ng glorified body kung dito pa lang sa lupa, hindi ka born again. So, tuloy tayo mga kapatid at dako tayo sa final conclusion. Bilang negatibo mga kapatid, sa ating topic ngayon na ang Juan 3:3 ay magaganap lamang pagkatapos ng final judgment. Pastor Eric ng CJCLS, your time start now. So, 5 minutes. napakaganda ng tanong ng nagkomento, paano ka papasok sa langit, no? Kung hindi ka dito pa lang, hindi ka na born again. Ibig sabihin, kailangan mo nang ipanganak na muli. No? Kailangan mo na yung pagbabago ng kalooban mo, kailangan mo nang ipanganak ka sa Espiritu, no, na yung tatak ng Espiritu, kailangan mo yun. Kasi pag wala yun, hindi ka makakapasok sa langit, hindi ka mag-glorified body, no? Hindi ka maluluwalhati yung katawan mo. So yun yung tama yung tanong mo, kailangan, hindi ko alam kung ano yung unawa mo, no? Pero ang ganda ng tanong mo doon. So kailangan talaga na ang tao ipanganak na muli. Sinong tatanggap nun? Yung sasampalataya. Sabi nga ni Kristo, ang sinasabi niya na sa kanyang loob dadaloy yung tubig ng buhay na sinasalta niya patungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin ng mga nagsisisampalataya. So hindi yung pagkabuhay na magulo tinutukoy, kundi sa pagsampalataya mo tatanggapin mo na yung Espiritu na ipinangako. At sa 1:8 ng Gawa o 9 na tinutukoy doon na sa inyo ang Espiritu pagdating ng kapangyarihan, isipin, sa kanila talaga. No? At ito'y makikita mo sa pamamagitan ng mga tanda na gagawin nila. No? So maraming kaloob, na kaloob ng Espiritu para maunawaan ng tao na ikaw ba'y merong Espiritu? Paano nalaman ikaw yung Espiritu? So yung kaloob. No? At yung kapigati, yung pinipigati ka, pag gumawa ka ng mali, masama, napipigati ka. So huwag mong pipigati na Espiritu. Bakit po? Kasi doon ay tinatakang ka ang wika. No? Na kayo na mula nang kayo magsisampalataya, na kayo mula nang nakapakinig ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, kayo tinatakan. So doon pumapasok po yun. No, yung kapanganakan sa Espiritu. Yun yung ibig sabihin, hindi po ito glorified body agad. No, kailangan mong gawin yan para pag nandun ka na, saan mo makakamit yung manuwalhating katawan. So, dito, maliwanag, no? Na itong kapatid niya, sabi niyo, saan niya kurti mo sarili mo? No? Buhay ka pa, tao ka pa. Ibig sabihin, hindi ka pa pinanganganak sa Espiritu ngayon. Hindi ka pa pinanganganak sa tubig, Brother Samuel. Hindi ka pa nagbabago ng loob mo na bagong nilalang kay Kristo. Yun ba ibig mo sabihin? Paano ka mag-glorified body kung hindi ka pa pinanganganak sa tubig at Espiritu? Diba? Kailangan mo nang unawain yung aral. Kailangan mo nang gawin yon. Sumampalataya ka muna kay Kristo. Huwag ka munang titinenta sa glorified body agad. Yan ang problema natin, no? Yung pag-unawa natin sa Biblia, hindi dahil marunong tayo magbasa,
marunong na tayong magpaliwanag sa konteksto. So maraming tulad ng sinasabi tulad ng sinasabi mo na teleport, mabilis na pagbiyahe, no? Hindi pa nga alam eh. 'Di ba? Ang alam lang natin sa Biblia, huwag tayong higit na kung paano, sabi ni Pablo sa unang Tesalonica 4:13, patuloy na yung mga yung hindi tayo maaaring mauna sa mga mapatay. Na una yung pangapatay, sila yung babangon muli. Kailan ka magkakaroon ng glorified body? O sa pagbabangon muli sa pagparito ni Kristo, hindi ngayon. So babaguhin ka ang wika. Pag ikay binuhay, bago ka. Sa 15, unang Korinto 15, 44 patuloy, babaguhin ka, magkakaroon ka ng glorified body. So yun namang natitira, aagawin naman yung kasama ni Kristo sa alapaap. Hindi po tinutukoy dito yung bautismo sa Espiritu. So, yung pag-agaw, yung caught up na tinatawag nila na rapture ngayon, sa panahon ngayon. No, yung caught up, no, yung aagawin. Doon pa lang yung pag-agaw sa kanila, no? Siyempre, pag-agaw sa kanila, pagdala sa kalangitan, sa alapaap, glorious body na sila, glorified body na sila. Doon pa lang mangyayari yun. No? Pero itong sa uwan, nangyari na to. Naghanap na to, yung sa uwan 3, kaya nakita mo, no, from above, 1:23, pala salita ng Diyos pala yun, sabi mo, from above, inamin mo na ito yung salita ng Diyos, ito yung ebanghelyo ng Diyos na kailangang sampalatayan ng tao, na from above din. Inamin mo eh. Hindi mo naman sinasabi ron, hindi mo naman pinagtibay sa akin, hindi mo inilabas sa akin ng pukpukan na ini glorious body. Sa Juan, wala kang binanggit doon ng glorious body. Kung dito pa nung karoon sa unang Korinto 15, ginawa mong glorified body, yung Juan na napakalayo ng kahulugan o konteksto nito. Wala kang nabasa ron na glorified body. Inakala mo na glorious body kasi nag-teleport. Tinangay ng hangin. Hindi pala alam ang ibig sabihin nun. Okay, so dako tayo mga kapatid sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Juan 3:3 ay magaganap lamang pagkatapos ng final judgment. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start na. Ayan, maraming salamat po. No? Brother Eric, ay inamin po niya na yun lamang mga papasok sa karayaan ng langit ay yun lamang tumatanggap ng glorious body. At inamin niya rin po na yun lamang pong yung glorious body ay ibinibigay lamang after judgment. So maliwanag po dito sa ating pinapatunayan ngayong gabi na yun pong pagpasok, pagkakita sa kaharian na sinasabi ni Kristo sa John 3:3, yan po ay tumutukoy lamang doon sa panahon din na sinasabi ni San Pablo na makakapasok lang yung may glorious body. So yung glorious body po, ipapanganak ka po muli na mula sa taas. No, mula po yan sa taas. So yun po ipanganak muli sa 1 Peter 1:23. Wala po tayong total doon na kailangan aralan muna tayo. Pero ito pong pagkamanak muli sa John 3:3 or pagkamanak sa itaas, ito po yung sinasabi ni San Pablo na kung saan bibigyan tayo ng panibagong katawan. Kasi po, nung tayo ipinanganak, ito ngayon sa physical, binigyan din tayo ng katawan pero physical. Yan yung unang kapanganakan natin, no? Pero yung pagkapanganak natin na mula sa itaas, hindi na itong physical na katawan ang ibibigay sa atin, kundi yun ang katawan na yari sa tubig na mula sa langit at saka yari sa espiritu. Yun nga po yung glorious body at saka yung mga iyon lamang ang talagang makakapasok sa kaharian. So yan yung sinasabi ni Kristo sa John 3:3. So lahat po, maging sa panahon ng Old Testament, yung mga tao dyan na bubuhaying muli, bago sila papasok sa kaharian ng langit, ay kailangan muna silang ipanganak sa katawan na makalangit or katawan na mula sa ibabaw, mula sa itaas. So yan po yung binabanggit ni Kristo sa Mateo 3 kasi po yan si Nicodemo, sumasampalataya na kay Kristo yan. Sabi niya hindi daw. Basahin mo dyan, sa verse 1, verse 2. Yan, sumasampalataya na kay Kristo yan, pero palihim lang, no? Sa gabi siya pumupunta kay Kristo, doon siya nagtatanong para ng bagong aral. So kahit siya nung una ay mananampalataya na, no? At kahit yung iba pang mga apostol na present nung panahon na iyon, kahit sila ay sumasampalataya na, sabi ni Kristo, makakapasok, no? Makakakita. So ibig sabihin,
noong time na iyon ay hindi pa nila nakita at napasok yung kaharian ni Kristo kasi nga yun ay future tense pa lamang. At ang sigurado po dyan na yung kaharian na sinasabi ni Kristo na, na makikita or mapapasok lamang nila pagka sila ay nagkaroon na ng glorious body, yun yung binabanggit niya sa John 18:36 na hindi matutulan ni kapatid na Eric. No? Kasi nga, ang kaharian iyon ay wala sa lupa, kundi nasa langit po yun. At kung gusto mong makapasok sa langit, no, kailangan ipanganak ka. Hindi ng ano po, yung katawang may kasiraan, kundi yung katawang walang kasiraan, no? Lahat po ng papasok sa langit dadaan, no, doon sa proseso na ipinanganak mula sa itaas na pagbibigay ng katawang walang kasiraan. Kasi kung sasabihin mo na yung pagkapanganak muli na sinasabi ni Kristo dyan ay pangangaral lang salita ng Diyos, edi lumalabas itong si Nicodemo na tumanggap na ng salita mula pa nung una bago pa siya nagtanong dyan sa John 3, ay dapat pala na ano na siya, kumbaga naganap na sa kanya yung nangyari, yung sinasabi ni Jesus. Kasi sabi mo, yan ay pangangaral lamang. O kung yan ay simpleng pangangaral at pagtanggap lamang, edi sana yung mga tao nung una, katulad na ng hangin, na kaya na nilang mag-teleport, no, kaya nilang mag-travel lang napakabilis. Kasi sabi ni Kristo, John 3:8, gayon ang katangian ng isang ipinanganak ng Espiritu. So kailan ba yan? O ikaw na mismo may sabi na habang nasa physical tayo, hindi tayo katulad ng hangin, no? Kasi nakikita naman tayo, mahina yung galaw natin. Pero pagka ikaw ay nasa maluwalhating katawan na, ikaw ay parang hangin na, no? Na hindi ka na affected ng gravity, kundi kaya mo na mag-travel ng napakabilis sa napakalayong lugar. So doon lamang magaganap yung sinasabi ni Kristo, nang ipinanganak ng Espiritu, no? Matulad sila sa hangin. So yan, mangyayari lamang yan na tayo ay matulad sa hangin pagka tapos na yung final judgment na kung saan bibigyan na tayo ng panibagong katawan. So yan yung pinapatunayan natin ngayon na hindi niya matutulan, na yun lamang sinasabi ni Kristo, no, na may panganak mula sa itaas, yun ay ang pagbibigay ng glorious body. Nang sa gayon, tayo ay matulad na sa hangin na kayang mag-travel, no? Na katulad ni Kristo, no, pwede siyang umakyat baba sa langit kung saan man niya gustuhin. Kaya niya na yun sa loob ng, sabihin natin, 1 segundo lamang. So tayo habang nasa physical, hindi natin yun magagawa. Pero ang sabi ni Kristo, pagka ipinanganak ka na ng tubig at ng Espiritu, ay magagawa mo na yun. Kaya final judgment yan mangyari. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between NCGU and CJCLS. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna magpasalamat kayo sa ating mga audience mga kapatid. Dito tayo kay Samuel. Sam, salamat muna. Yes, salamat po sa lahat ng nanonood, no? Sana meron kayong natutunang bago patungkol dyan sa usapin po na John 3:3, no, na ipanganak mula sa itaas. So, kung meron po kayong mga dagdag na mga katanungan or baga gusto nyong i-clarify yung mga aral namin, ay pwede po kayong mag-PM, mag-chat sa akin para po masagit natin ang inyong mga katanungan. At saka sa iba naman po na tumututol sa atin, ay pwede din po kayong maghamon naman, no, ng isang diskusyon na katulad dito. Isa pong kaligayahan po sa akin ang magkaroon ng ganitong diskusyon dahil sa pamamagitan po nito ay may lalahad po natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya muli po, salamat po, no, kay kapatid na Eric sa pagpapa-unlock, no, kahit na siya pala ay meron karamdaman ng physical. So pasensya na, Brother Eric, no, na ano pa kita, no, doon sa ano mo, may karamdaman ka pala. So sorry po, at saka salamat sa iyong time, no, na nagkaroon tayo ng isang magandang usapan, no, na patungkol sa salita ng Diyos. At sa mga ano po, no, sa mga gusto pa pag-alam, amin po mga sinasampalatayanan, meron din po akong YouTube channel, nandoon ko po nilalagay yung mga record po ng debate ko, katulad po nito ngayon. Ito po i-upload ko sa aking YouTube channel. Lang sa gayon, madali nyo siyang makita at ma-review na kung panoorin or i-share pa sa iba para rin naman sila ay matuto pa rin ng mga aral na tama at bago. So muli po, sa lahat-lahat, marami pong salamat sa Diyos. Dito din tayo kay Pastor. Pasalamat, Pastor. Apo, una, again, sa Panginoon ng kapurihan at pasalamat. Okay, salamat sa pagkakataon na binigay niya na makapaghayag ulit ng mga salita at aral. Ganyan din sa ating moderator, no, at sa kanyang platform na patuloy niyang ipinagagamit upang maglahad, no, ng kanya-kanyang pananampalataya
or mga issue ng pananampalataya sa platform ni Brother Russia Vista. So salamat din, galos din kay Brother Samuel sa kanyang maginoong pakikipagtalakayan o pakikipagdebate at nairaos po namin no, ng maganda ang debating ito na umaasa kami na maraming natutunan ang mga nakapakinig at walang salitang masama o masakit man sa aming mga salita, kundi ito'y parte lamang ng pakikipagdebate na hindi lumalabag sa rules no, ng platform o ng platform ni Brother Russia. So yun lang po sa mga nakikinig, no, sa inyo po lahat, shout out sa inyo lahat, pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Yun lang, Brother Russia. Okay mga kapatid, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto yung sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Samuel Takuda at si Pastor Eric at pwede nyo akong gamitin as mediator sa iyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform mga kapatid. At kasama din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista at syempre yung inyong obligasyon. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV, at yung aking Facebook mga kapatid, Russia Vista. You can follow me mga kapatid para tuloy-tuloy lang ang inyong panonood dito sa debate. Araw-araw yan mga kapatid. Meron pa kami mga podcast dito, so maraming salamat. Paki-follow na din tong dalawang to, si Pastor Eric nagla-live yan at si Brother Samuel. Meron din siya mga posting sa YouTube niya, Samuel Takuda, yung mga debate niya noon, mga recording. So please kung gusto nyo magsuri sa kanilang faith, bisitahin nyo. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Walking through